na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Mel Antonio Rios para sa kanyang kaarawan. Pasasalamat ni Regacho family, Panlagi family, Dorado family, Welma Domingo, Lydia Cascasan and family, Gillet Yupanco, Rigodon family, Cervantes family, Jose Anelda Orculia. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling. Emilita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Ricla, Jasmine Seville Dialing, Catalina Alba, Marde Agtarap, Raquel Blanca, Leah Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Raquel Craming, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emalien Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Viti Ong, Philly and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Tidenel Bagyo, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modisto Bueno, Bernardo and Carluta Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charles T., Mila Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon Gerald James, Raon family, Balisher family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera. Natatanging kahilingan, Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon. MDSW District 3 Staff and CDW para sa panalangin upang maiwasan ang sakuna ng sunog. Panalangin para sa mga kaluluwa, Renaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pinida, Jovencio Pinida, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pipe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luestro Sr., Mariano Pilomino Sr., Brigida Pilomino, Mariano Pilomino Jr., Asusina Pilomino, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Dista, Bert Gesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedreño, Alfredo Lim, Monsignor Jaime Garcia, PC Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rinaldo and Rogelio Ricaprenti, Rosalie, Ernesto Bantig, Henara Rodriguez, Jeronimo de los Santos Raimundo, and Paulina Aragusa, Joel Bantaran, Erwin Bismanus, Abrosio and Maria Capitle, Robert, Milagros, Rodolfo, Georgina, Martinez, Lydia Molina, and Joko, Arnold Santos, at ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Panginoon, manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay magmamagandang loob. Ulitin po nating lahat. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan.
Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, ay kapitong linggo sa karaniwang panahon. At sa usapin natin ngayon, di ko alam kung ilan po sa inyo ang parang natutuwa din, no? Katoliko pero natutuwa at sang-ayon sa sumusulong na batas na tinatawag na absolute divorce. Dati divorce lang. Ngayon mayroon pang absolute divorce. At marami sa ating mga Katoliko ang sumisigaw at nakikisigaw nang hindi naman talaga lubusang naiintindihan kung anong ibig sabihin ng absolute divorce. Wala lang, basta divorce, hiwalay na. Pwede nang hiwalay. At kapag hiwalay na, ang nasa isipan nila, pwede na ulit mag-asawa. Pwede na nga ba talaga? Bakit naghihiwalay? Kasi nagka-problema. Kasi may problema. So, ang divorce ba ang solusyon? Yun yung madaling solusyon para sa kanila. Pero hindi talaga yun ang solusyon. Kasi kung mamalikan natin, bakit nagka-problema? Bakit nag-aaway? Babalikan natin yung sa unang pagbasa, hindi tumupad sa pangako. Nagsinungaling sa umpisa pa lang. Kaya nga sabi, di ba, sa sulat ni Apostol Santiago, oo kung oo, hindi kung hindi. Oo ba talaga? Kung maalala niyo po, no, karamihan sa mga gusto ng divorce ngayon, ito yung mga nagpakasal ng napakagrande. Ito yung mga sikat, mga politicians. Kasi yung iba, hindi ko alam, no, nakakatuwa lang, gusto nilang divorce, pero hindi naman sila talaga kasal. Applicable yan para sa mga nagpakasal. Yung mga nagsasama lang, live-in, hindi ito applicable sa inyo kasi anytime, noon pa, dapat naghiwalay na kayo. Babalikan natin. Dahil lang hindi tumupad sa pangako. Either hindi mo talaga tutuparin dahil sa umpisa, kunyari lang, mahal nyo ang isa't isa. Pinilit lang di ba? Pinipilit. Kasi ngayon, ang sabi, kapag nagkaroon ng divorce, ang isang taong divorce ay pwede na ulit mag-asawa. Pwede na maging legal. So nasaan na, para, di ba, iiwasan lang ng tao na, kasi kasalanan ang mga lunya.
So nasaan na yung pangangalunya? So kung ang isang tao, babae man o lalaki, ay papatol sa iba, di ba may kaso yan? Bigamy. So anong magiging solusyon? Magpa-file ng divorce. Para hindi nakasuhan. So kukontrahin ngayon ang batas, parehong batas magkukontrahan sa isa't isa. At sasabihin ninyo, sasabihin ng mga sangayon, para maging masaya na sila. Hindi sila gumagawa sila ng lalong ikalulungkot ng marami. Akala nyo lang kayong magiging masaya kasi magiging malaya na kayo ulit dahil pwede ka nang pumatol sa iba, mag-asawa sa iba. Hindi nyo ina-address yung problema ninyo sa utak, yung problema ninyo sa emosyon, yung problema ninyo sa pera. Hindi ina-address. Kaya kapag pumatol sa iba, same pattern, same cycle, and then kapag hindi na magkasundo, maghihiwalay ulit. Magpa-file na naman ng divorce para hindi nga makasuhan ng pangangalunya. So, guguluhin lang natin ang ating mga buhay. Lalong-lalo na po, isipin niyo po, no? Kahit na yung mga anak ng mga naghiwalay na, malaki ang epekto nito sa inyo. Aminin nyo man o hindi, makita nyo man ngayon o hindi, pero nagkakaroon nito ng epekto sa mga anak na galing sa magulang na naghiwalay. Kasi sila mismo nagkakaroon ng trauma na pagdating ng araw, baka ganito din ang gawin sa akin. Kaya sa simula pa ng relasyon, wala nang pagtitiwala. Ano ba? Kaya kung hindi ka talaga capable na mag-asawa, huwag kang magpakasal. Sa mga babae, suriin ninyong mabuti. Ano ba ang utak ng lalaking yan? Sigurado ka ba talaga? Ano nang gagawin natin? Hintayin nyo na lang. Kasi may katapusan naman yung pag-aasawa, di ba? Pag namatay ng isa sa inyo, tapos na, pwede ka na ulit mag-asawa. Huwag nyo lang papatayin. Kasi ibang kaso yun, di ba? Ibang kaso yun. Till death do us part nga, di ba? Hanggang kamatayan lang. Pag namatay na, wala na. Pwede na ulit. Pero yung sinasabi nga natin, yung dinadahilan na abusive, kasi dapat nakita mo na yan noon eh. Yung mga red flags na yan eh. No, kahit nga babae, war freak, di ba? Kasi mayroong hindi ina-address. Kaya nga, bago kayo magpakasal, dumaan muna kayo sa psychiatrist, psychologist, kung ano ba. Baka mayroong mga itinatago na mga issues na matitrigger kapag nagsama na kayo. Kapag nagsasama kasi, di ba, mga babae, hindi pa yan nagbubunganga. Di ba? Kasi wala pang lakas eh. Kaya akala nung lalaki, behave. Pero pag nag-asawa na, sasabihin ng babae, bawal yan, wag mong gagawin, wag ka nang lalabas, wag ka na. So yung lalaki naman, sasabihin, nasasakal ako, mag-iwalay na lang tayo. Ano yung minsan sa umpisa pa lang, no? Kahit sa maikling minuto lang natin, no? Kung hindi nyo kayang pag-isahin yung inyong mga ari-arian, huwag na kayong magpakasal. Kasi nga, di ba, magiging isa. Ano man ang iyo, akin. Ano man ang akin, iyo. Isa. Ngayon, hiwalay tayo. Sa iyo ATM mo, sa akin yung ATM ko. Paano pag nagpapakasal, di ba? Ibinibigay ko sa iyo itong yung aras, di ba? Bilang tanda ng aking pagpapahalaga sa iyo. Sabi naman ng babae ay, tinatanggap ko ito, nangangako akong magiging iyong katuwang. Bakit pinauuso natin yung mga prenup? Na ano man yung naipon ko nung ako'y dalaga, akin lang yon. Hindi natin paghahatian. Kung maghihiwalay man tayo, hindi yan kasama. So sa umpisa pa lang, mayroon ng isip na hindi tayo magtatagal. Bakit pa kayo magpapakasal? Tapos ngayon, isisigaw natin, gusto natin diktahan ng Diyos.
Pero malinaw naman po sinabi ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. So sino ang nagsama sa inyong dalawa? Ang Diyos ba o yung tao? Pag sinabi kong tao, si Mayor ba ang nagsama sa inyo? Pues maghiwalay kayo. Pero kung ang nagsama sa inyo ang Diyos sa sakramento ng kasal, kasalanan natin kung hahayaan natin, pananagutan natin, kung hahayaan natin na sila ay mapaghiwalay ng tao. Naiintindihan ba kahit papano? Para naman may maisagot kayo sa mga nagsasabi na seemingly, kawawa naman sila tulungan natin, payagan na natin na maghiwalay. Kawawa naman, malungkot Hayaan mo nang kayo lang yung malungkot. Hindi yung buong pamilya ninyo, buong anak ninyo, at yung magiging anak nila, magiging malungkot. Dahil lang sa ginawa ninyong desisyon. Nangako-ngako kayo, pero hindi natin tinutupad. Oo kung oo, hindi kung hindi. Magmo-move on ba tayo o ano? Laging isipin, hindi na ito tungkol lang sa anong magiging epekto nito. Sa mga gumawa at nagpumilit, gumawa ng batas na ito, kung sakali man na ipayagan ng gobyerno natin ito, dadalhin nyo sa hukay ang epekto ng kasalanan ito. Wala na tayo sa mundong ito. Wala na kayo sa mundong ito, yung kasalanan nandiyan pa at mananatili hanggat di natin sinusunod ang sinasabi ni Jesus na kapag pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Amen? Sabay-sabay nating dasalin ngayon ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Umahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at tubugin mo kaming maging mapagmalasakin para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainam pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Alalahanin mo rin si Rose na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.